Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bagyong Leon humina habang hinahagupit ang Batanes. Pinuno ng Pag-asa, iginiit na hindi nagkulang sa pagbibigay impormasyon sa bagyo. Pero pahayag ni Senator Francis Tolentino, nire-respeto umano. Ilang biyahe patungong probinsya, fully booked na sa ilang terminal sa Metro Manila sa bisperas ng undas. Sa MBC TV correspondents, sunog na bangkay ng babae natagpuan sa Bautista, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Ronde Hollis Jefferson nanguna sa TNT para makuha ang 2-0 lead kontra Barangay Ginebra. At sa Showbiz Spotted, action drama series na West Philippine Sea Defenders mapapanood na sa DZRH TV simula November 5. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Higit sa 5 milyong individual ang posibleng maapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Leon. Ayon pa sa Office of Civil Defense o OCD, baka maulit sa Super Typhoon Leon ang pagbaha sa mga lugar na sinalanta ng nagdaang Bagyong Christine. Ang buong detalye sa ulat ni Edniel Parosa. Nagbabala ang Office of Civil Defense na baka maulit sa Super Typhoon Leon ang pagbaha sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Ayon kay OCD spokesperson Director Ed Posadas, posibleng makaranas ng reflooding ang ilang area dahil sa epekto ng super bagyo. Maliban sa malakas na hanging pabayo sa Batanes, magdadala rin kasi ng pag-ulan ng Leon sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Pinangangambahang umabot sa 2.5 milyon hanggang 5 milyong katao ang maapektuhan ng Super Typhoon. Pero handa naman ang food packs ng DSWD para sa relief operations kaugnay nito. Nauna nang nag-utos ng mandatory evacuation si Defense Secretary Gilbert Chodoro sa mga lugar na may tuturing na high risk pagdating sa pagbaha. Ito'y lalo't katatapos lamang ng Bagyong Christine na nag-iwan ng 150 patay at 29 pang nawawala sa buong bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang lahat ng power distribution utilities na suspindihin ang disconnection sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa Bagyong Christine. Kasunod nito, ipinag-utos din ng ERC ang pagpapatupad ng flexible payment options para sa mga apektadong consumer. Ang iba pang detalye sa ulat ni Leth Narciso. Iniutos na ng Energy Regulatory Commission ang suspensyon ng pagputol ng kuryente sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa Bagyong Christine. Ito ay bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan ang moratorium sa electricity bill sa mga binagyong lugar. Sa direktiba ng ERC, inatasan ang lahat ng power distribution utilities na suspindihin ang disconnection sa residential at non-residential consumers na may buwan ng konsumo na hindi lalagpas sa 200 kilowatt-hours na mabibigong makabayad sa kanilang electric bill para sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Iniutos din ang pagpapatupad ng flexible payment options para maibsan ang pasanin ng mga apektadong consumer sa harap ng kanilang pagbangon mula sa kalamidad. Sabi ng ERC, papayagan ang staggered o unti-unting pagbabayad sa loob ng 6 na buwan. Maaari ring mag-alok ang power distributors ng alternative payment terms para naman sa mga kumukonsumo ng higit 200 kilowatt-hour kada buwan. Kaugnay nito, inatasan din ang lahat ng generators, Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation,
National Power Corporation, National Transmission Corporation, National Grid Corporation of the Philippines, Independent Power Producers, Independent Power Producer Administrators at market operator na magpatupad din ng payment scheme sa mga apektadong distribution utilities. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, isang kongresista naman ang nagsabi na dapat na umanong i-waive ang electricity bill ng mga consumer na malubhang naapektuhan ng bagyong Christine. Ayon dito, kulang ang mungkahi ni Pangulong Bongbong Marcos na magbigay lamang ng flexible payment option sa mga consumer na hindi pa ganap na nakakabangon sa pinsala ng bagyo. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan. Dapat wag munang pagbayarin ng kadalang konsumo sa kuryente ang libo-libo nating kababayang nawalan ng serbisyo ng kuryente epekto ng bagyong Christine. Ito ang panukalan ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, lalo at maraming mga lugar partikular sa Bicol areas ang di pa rin ganap na nare-restore ang supply ng kuryente hanggang sa ngayon. Ang rekomendasyon ni Castro ay matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Energy Regulatory Commission na pag-aralan ng flexible payment options sa mga electricity bills sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Sabi ni Castro, bitin o kulang ang mungkahi ni Pangulong Marcos samantalang napakalaking pinsala ang dinanas ng ating mga kababayan. Hindi naman anyan nalulugi ang mga electric companies kapag winave ang bayad sa mga calamity-stricken areas. Bukod dito, ang panawagang bilisan ang pag-restore ng serbisyo ng kuryente ng mga electric companies at mga cooperatives. Paliwanag ni Castro, dapat ipakita ng gobyerno ang malasakit at ang pag-waive sa electricity bill ay malaking tulong sa mga kababayan natin sa hindi pa rin ganap na nakababangon sa pinsala ng bagyo. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas bahagya ng humina bilang isang typhoon si Bagyong Leon habang tinatawid ang Orchid Islands patungo sa southern Taiwan. Huling nakita ang mata ng Bagyong Leon sa layong 155 kilometers, hilaga ng Itbe at Batanes, taglay ang lakas ng hangin na 175 kilometers per hour at kumikilos sa direksyong northwest sa mabilis na 25 kilometers per hour. Kaninang umaga naitala ang pinakamalapit na distansya ng bagyo sa Batanes na umabot sa 100 kilometers at kasalukuyan na itong gumagalaw pahilaga at magla-landfall sa southeastern section ng Taiwan. Sa pagtaya ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy na ang paghina nito mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, kasabay ng tuluyang paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility. Pero batay naman sa latest satellite animation ng Weather Bureau, malawak pa rin ang radius ni Leon, kung kaya kahit palayo na ito ng kalupaan ngayong tanghali, ay ramdam pa rin ang malakas na bugso ng hangin sa northernmost areas ng Luzon. Sa katunayan, mararamdaman din ang hampas ng hangin dito sa Metro Manila. May banta pa rin ng lubhang mapanganib na dami ng ulan sa Batanes, Occidental Mindoro, Babuyan at Calamian Islands, kaya patuloy pa rin po ang pag-iingat. Ibinaba na sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 ang Batanes. Posible pa rin itong magdulot ng matinding pinsala lalo sa mga high-risk na establishmento. Signal No. 2 naman sa Babuyan Islands, kung saan may banta pa rin ng light to moderate damage sa mga kabahayan at paglipad ng mga yero. Habang nakataas pa rin ang Signal No. 1 sa bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, halos buong Cordillera at Ilocos Provinces. Samantala, tinataya rin ng Pag-asa ang unti-unting pagbuti ng panahon simula bukas, lalo't wala ring nakikitang posibleng maging weather disturbance sa mga unang araw ng Nobyembre. At yan muna ang pinakuling balita sa pagbabantay natin kay Bagyong Leon. Mag-iingat po tayo palagi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nanindigan naman ang hepe ng Pag-asa na hindi nagkulang ang ahensya sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa publiko tungkol sa hagupit ng Bagyong Christine. Ito'y matapos manawagan si Senator Francis Tolentino ukol sa buo at wastong pag-uulat para anya maibsan ang mapaminsalang epekto ng bagyo. Gayon din ang panawagang magbitiw na sa pwesto ang administrator ng Pag-asa. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas.
Nanindigan ng Pag-asa na siyang Weather Bureau ng Pilipinas na hindi sila nagkulang sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa hagupit ng Bagyong Christine. Ayon kasi kay Senator Francis Tolentino, mas nakapaghanda sana ang mga lugar na tatamaan ng bagyo kung naiulat lang ng Pag-asa ng wasto ang dami at lakas ng ulan na ibubuhos ng bagyo. Kaugnay nito, sinabi ng senador na kung hindi makapagbibigay ng wastong datos ang Pag-asa sa publiko, mas mabuti umanong bumaba na lamang sa pwesto ang pamunuan nito. Ginawa ni Tolentino ang pahayag kasunod ng pagbisita nito sa Talisay, Batangas kung saan 20 ang nasawi dahil sa landslide. Samantala sa programang 2x2, sinabi ni Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando na walang naging pagkukulang ang mga weather forecaster sa pag-uulat ng mahahalagang impormasyon. Bukod kasi sa tropical cyclone wind signal o ang lakas ng hanging dala ng bagyo, naglalabas din ang Pag-asa ng heavy rainfall outlook tulad ng yellow, orange at red rainfall advisory na tumutukoy naman sa dami ng ulang ibubuhos ng bagyo sa isang lugar at ang mga posibleng panganib na dulot nito. Bukod dito, sinabi ni Servando na hindi lang naman ang buhos ng ulan ang pangunahing salik kung bakit nagkakaroon ng baha at landslide. Susceptibility of an area to these hazards, I'm referring to floods and landslides naman, ay hindi lamang rainfall no ang nakaka-influence but other factors kagaya po ng land use or development no, along the slopes. So maraming factors. Ano? Yes. Of course. Samantala, sinabi ni Servando na nirerespeto pa rin nila ang pahayag ng senador at tiniyak na bukas sila sa anumang uri ng kritisismo para sa ikaaayos ng kanilang serbisyo sa publiko. Nagpasalamat din si Servando sa patuloy na pagsuporta ni Tolentino sa Pag-asa, lalo na sa pagtataas ng kanilang budget nitong taong 2024. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, nakuha ng TNT Tropang Giga ang back-to-back win sa Best of 7 Final Series ng PBA Governors Cup. Yan ay matapos itong talunin ng Barangay Ginebra sa Game 2 sa pangunguna ng import na si Renday Hollis Jefferson. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Hawak na ng TNT Tropang Giga ang kalamangan sa Best of 7 Finals ng PBA Governors Cup. Yan ay matapos nitong talunin ng Barangay Ginebra San Miguel sa Game 2 with 96-84 final score. Para tuluyang makuha ang 2-0 lead sa serye, pinangunahan ni Rondy Hollis Jefferson ng TNT with explosive double-double 37 points, 13 rebounds, and 7 assists. Up by just 1 point in the last frame, 72-71, binuksan ni Hollis Jefferson ang fourth canto with massive shots para tuluyang makalayo ang score. I was blessed. I got to give credit to God at the end of the day to be able to compete at a high level, and sustain it for a long time. I was blessed. And then it also comes with the work ethic, putting in that extra work, cardio, not being afraid to do cardio on your off seasons, running, not touching the basketball, some workouts. I think that goes a long way. Chat is big on being in shape. Maliban sa American reinforcement, hindi rin nagpoli sa scoring sina veteran guard Jason Castro with 9 points, Calvin Oftana with 13, at National University product Glenn Cobuntin with 13. Sa Biyernes, November 1, susubukan ng TNT na tuluyang mailapit ang sarili sa kampyonato sa Game 3, habang pagkakataon naman ito para sa Ginebra na makabawi sa serye. Sa aming pagbabalik, Mobile Legends Bang Bang inanunsyo bilang headline esports event sa SEA Games 2025 sa Thailand. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pagdaraos ng political activities, ipinagbawal sa Manila North Cemetery. Mga opisyal ng PhilHealth, pinasisibak ni Senator JV Ejercito. Sa MBC TV Sports, MLBB inanunsyo bilang headline esports event sa SEA Games 2025 sa Thailand. At sa Showbiz Spotted, Rita Daniela nagsampa ng reklamo kay Archie Alemania dahil sa umano'y pambabastos nito sa kanya. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa atin naman pong pagbabantay sa paggunita ng undas, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdaraos ng mga political activities ngayong undas, partikular po dyan sa Manila North Cemetery. Kabilang ito sa mga polisiya at panuntunan na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa pagdagsa ng mga bibisita o dadalaw sa North at South Cemetery. Ang iba pang detalye sa report ni Boy Gonzales. Mahigpit na ipinagbabawal ang political activities ngayong undas o All Souls Day sa inaasang pagdaksa ng mga bibisita sa Manila North Cemetery. Ayon kay Police Major J. Carcilla ng Manila Police District, naglabas na ng mga polisiya at panuntunan ang Manila Local Government Unit sa pagdaksa ng mga bibisita sa North at South Cemetery. Kabilang dito ang pagbabawal sa pag-eksena ng mga politiko ngayong papalapit na rin ang eleksyon. Maliban sa LGU, bawal ang paglalagay ng mga tent, poster o tarpaulin ng mga politiko at kandidato sa dalawang sementeryo at bawal din ang anumang aktibidad ng political o private group upang matiyak na hindi nahaluan ng politika sa pag-alala ng publiko sa mga namayapa nilang mahal sa buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Halos fully booked na ang ilang biyahe patungong probinsya sa ilang terminal sa Metro Manila ngayong bisperas ng undas. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, kabilang sa napuno ang biyaheng Iriga-Naga at Iriga-Buhi mamayang gabi. Kagabi, umabot sa higit 122,000 ang mga mananakay na dumagsa sa PTEX at inaasahang dodoble ito ngayong araw. Ganito rin ang sitwasyon sa isang bus terminal sa Pasay City na biyaheng norte. Fully booked na rin, pero may mga makakasakay pa ng mga chance passengers. Sa mga terminal naman na inikot ng DZRH News sa EDSA Cubao sa Quezon City, fully booked na rin ang mga malalayong biyahe kabilang ang patungong Cagayan at Isabela. Nagdagdag rin ng bus units ang ilang kumpanya para sa mga hahabol pang pasahero. Higit 20,000 pulis ang ipinakalat upang magbantay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa paggunita ng undas. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, layo nito na mapaigting ang police visibility, magbigay ng seguridad at umalalay sa mga taong nangangailangan ng assistance sa pagbisita sa mga sementeryo. Bukod sa PNP, nakahanda rin anyang umalalay sa mga pulis ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Naka-heightened alert na ang buong kapulisan para sa paggunita ng undas. Samantala, sinabi naman sa DZRH ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na hindi lang mga sementeryo ang babantayan ng PNP, kundi maging ang mga pangunahing kalsada. Medyo lumuwag na po yung daan patungo nga po sa Bicol. Unlike ng mga nakaraang araw po, even po yung mga pulisana natin na madedeploy sa Bicol ay medyo naantala yung pagdating nila. But ngayon naman po ay tumutulong na po yung ating highway patrol sa pagmamanage po ng traffic. Po. Sa iba pang balita, hindi raw ipagwawalang bahala ng Philippine National Police ang mga ibinunyag ni dating Pangulong Duterte sa War on Drugs at Davao Death Squad sa pagdinig ng Senado. Sa pahayag ni Police Brigadier General Jean Fajardo, muling bubuksan ng PNP ang mga kaugnay na unsolved cases at ipasa sa ilalim sa close monitoring ang mga pulis na pinangalanan ng dating Pangulo. Ang buong detalye sa ulat ni Arnold Herrera. Magkakasa ng mas malalimang investigasyon ng Philippine National Police o PNP kaugnay ng mga revelasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa War on Drugs at di umano'y Davao Death Squad sa pagdinig ng Senado. Sa panayam ng DZRH kay Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, ipinabatid nito na muling pinabubuksan ni PNP Chief General Romel Marbil ang mga kaugnay na unsolved cases. Ayon kay Fajardo, agad ding nirelieve sa serbisyo at isinailalim sa close monitoring ang mga pulis na pinangalanan ni Duterte bilang di umano'y mga pinuno ng Davao Death Squad.
Yes po sir, na-account naman po yung mga nabanggit na mga pulis, particularly the likes of Lieutenant Colonel Santi, Nagraldo. In fact, na-relieve na po sila doon sa dati po nilang mga assignment at nandito po sila sa Personnel Holding and Accounting Unit po ng Krame. Samantalang yung iba po, the likes of Sergeant Jeremy Kausapin o yung alias Tok na na-mention, na di umano ay may kinalaman dun sa Barayuga case, ay nag-awol na po ito at dineclare na po siya na awol effective October 10 po. Maging si Police Colonel Hector Grijaldo na siyang dating hepe ng Mandaluyong Police nang maganap ang pamamaslang kay PCSO Board Secretary at inukusahan ding bahagi ng drug war narcolist na si Wesley Barayuga noong 2020 ay nirelieve na rin sa duty. Tiniyak naman ni Fajardo na aktibo na rin kumikilos ang Internal Affairs Service o IAS para silipin kung may cover-up ba na naganap o kung may liability ba ang mga pulis na humawak sa Barayuga case. Samantala, pagbabasehan naman ng pulisya ang mga pangalang ibinunyag ng dating Pangulo sa pag-ungkat ng katotohanan tungkol sa Davao Death Squad. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nanawagan naman si Senator J.V. Ejercito na sibakin na ang mga opisyal ng PhilHealth. Git ng senador, hanggat ang mga opisyal na ito ang nakaupo sa pwesto ay walang aasahang dagdag benepisyo ang mga miyembro. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Hanggat ang mga kasalukuyang opisyal ng PhilHealth ang nakaupo ay walang asahan na dagdag benepisyo ang mga miyembro. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito kasunod ng kanyang panawagan na dapat ay sibakin ng mga opisyal ng PhilHealth sa pangunguna ng kanilang presidente na si Ginoong Emmanuel Ledesma Jr. Ayon kay Ejercito, puro pasikat ang ginagawa ni Ledesma sa mga economic managers ng administrasyon, kaya't nagdedeklara na ito ng savings sa halip na gastusin para sa mga miyembro ang pondo ng ahensya. Mabuti na lamang at nagpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema sa paglilipat sa natitira pang bahagi ng 89.9 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury na idineklarang savings. Para kay Ejercito, hanggat may mga pasyente na lumalapit sa mga politiko sa PCSO at DSWD ay nangangahulugan na palpak ang serbisyo ng PhilHealth na siya dapat pangunahing magpatupad ng Universal Healthcare Law. Una na ito'y lumutang ang pangalan ni Undersecretary Albert Domingo ng Department of Health na maaaring pumalit kay Ledesma. Aminado si Ejercito na kilala niya si Domingo na galing sa World Health Organization at nakatrabaho na niya ito sa pagsusulong ng Universal Healthcare Law. Nauna nang binanggit ng senador na dadaan sa matinding debate sa Senate plenary ang hinihinging subsidy ng PhilHealth sa susunod na taon dahil sa pangamba na idedeklara lang itong savings at hindi gagamitin sa pangailangan ng mga miyembro. Malaki ang responsibility ng PhilHealth being the primary agency tasked to implement the UHC. Ang gandang batas ng UHC. No, kaya lang people have to rely on other programs. Malasakit dapat sana kung nandun na yon sa kung malaki-laki ang sinasagot ng PhilHealth, dapat hindi natatakbo kung saan-saan ang mga pasyente, no? Yun nga yung iniiwasan natin Yung pumipili doon sa PCSO, sa PAGCOR, sa politiko. Yun ang gusto natin mawala. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinampahan ng reklamo ni Rita Daniela ang actor-comedian na si Archie Alemania. Kasunod ito ng naranasan umanong pambabastos ng actor-singer mula sa kanyang katrabaho. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Nahaharap sa reklamong act of lasciviousness ang aktor na si Archie Alemania. Kasunod ito ng umano'y pambabastos niya kay Rita Daniela matapos ang dinaluhang Thanksgiving party noong nakaraang buwan. Ang insidente nangyari raw nang inihatid ito ng aktor sa kanilang tahanan matapos ang naturang pagtitipon.
Sa inihaing complaint ng actress-singer sa Office of the City Prosecutor sa Bacoor City, nakasaad na puwersahan siyang hinalikan ng aktor at hinawakan din anya ang masiselang bahagi ng kanyang katawan. Makailang beses din daw nagpumiglas ang aktres at sinasaway ang kanya pangang itinuturing na kuya. Nagawa naman daw ni Rita makalabas sa naturang sasakyan. Matapos ang mga pangyayari, sa pamamagitan ng isang text, humingi daw ng tawad si Archie Alemania at iginiit nitong lasing lang siya. Ang dalaway magkasama sa isang teleserye sa Kapuso Network. Sa inilabas namang pahayag ng Sparkle GMA Artist Center, napakinggan na raw nila ang panig ng bawat kampo at naniniwala silang dapat itong maresolba sa isang proper forum. Si Rita Daniela ay may anak sa dati nitong non-showbiz partner, habang si Archie Alemania na may kasal sa TV host na si G. Canlas. At sa aking pagbabalik, ang pasilip at ilan sa mga dapat abangan sa action series na West of Philippine Sea Defenders. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRV! Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. PBBM pinaghahanda ang mga lokal na pamahalaan sa hagupit ng Bagyong Leon. Sa MBC TV correspondents, ilang bahagi ng Panakan Cemetery sa Davao City nalubog sa baha. Sa hoy bawal yan, sagutin sa batas ng mga nakakaalarmang prank. Alamin, sa MBC TV Sports, MLBB inanunsyo bilang headline esports event sa SEA Games 2025 sa Thailand. At sa Showbiz Spotted, action drama series na West Philippine Sea Defenders mapapanood sa DZRH TV simula November 5. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Naglabas ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa mga local government units na masusing paghandaan ang Bagyong Leon at mga posibleng epekto nito. Kasabay nito ang pagpapatuloy ng mga relief operation sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Christine. Narito ang report ni Rose Babiera. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal na pamahalaan na maghanda sa posibleng hagupit ng Bagyong Leon. Ito ang direktiba ng Pangulo sa mga LGU sa pagbubukas ng Maersk Optimus Distribution Center sa Calamba City, Laguna. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dapat paghandaang mabuti ang impact ng bagyo sa gitna ng mga relief effort na kasalukuyang isinasagawa sa mga nasalanta ng nagdaang Bagyong Christine. Agad namang tumugon sa direktibang ito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-monitor ang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa bansa. Naglunsad ng briefing ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa pamumuno ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Camp Aguinaldo sa Quezon City sa mga hakbang na gagawin ng gobyerno sa mga posibleng impact ng Bagyong Leon. Nakahanda na rin ng hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ipapadala sa mga rescue at relief operations habang nagsimula na ang pagmamonitor ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan ng mga lugar kung saan nakataas ang mga storm signal. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, nakahanda na ang buong puwersa ng sandatahang lakas ng bansa sa pagharap sa Bagyong Leon habang patuloy ang recovery effort nito sa mga sinalanta ng nagdaang bagyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sunog na bangkay ng isang babae ang natagpuan sa isang bakanteng lote sa Bautista, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Bangkay ng babae natagpuang sunog sa Bautista, Pangasinan. Nagulantang ang mga residente sa tahimik na barangay Premisia sa bayan ng Bautista nang bumulaga sa kanilang isang bangkay ng babae sa bakanting lote kaninang umaga. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Ryan Farica, walang saplot at may taling alambre ang kamay at paa ng biktima kaya tumawag sila ng soko para silang mag-imbestiga. Sa ngayon ay nakalagak pang samantala sa isang purinarya sa poblasyon Bautista ang nasabing bangkay habang nagpapatuloy ang malalimang pagsisiyasat ng pulisya upang makilala ang bangkay at matukoy ang may kagagawan sa pagpatay.
Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nilinaw naman ng caretaker ng Panakan Public Cemetery na hindi lahat ng bahagi ng sementeryo ay apektado ng pagbaha ng tubig tuwing tag-ulan. Ito ang pahayag ni Bambi Perez, ang caretaker ng Panakan Public Cemetery. Nilinaw niya na walang labasan o exit ang tubig kaya nakapundo lang ito at apektado ang ilang pansyon. Gayunpaman, ayon kay Perez, pabalik-balik ngayon ang Ancillary Service Unit o ASO at ang Bureau of Fire Protection sa lugar para sipsipin ang tubig. Lalo na simula ngayong araw, may mga bumibisita na sa kanilang mahal sa buhay. Ngunit inaasahan na mas marami pang bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa araw ng Biyernes at Sabado. Sa ngayon, wala ng tubig na nakapundo sa loob at hindi na rin pinapayagan ang paglilibing sa sementeryo dahil patuloy pa rin ang pagsasaayos nito. Samantala na pull out na rin ang ilang bangkay na binaha, ngunit ang iba ay maaari pa rin mag-renew. Mahigit naman binabantayan ng kapulisan ng Panakan Public Cemetery at nagsasagawa silang pag-inspeksyon sa lahat ng pumapasok sa nasabing sementeryo. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang masiguro na magiging mapayapa o peaceful ang paggunita ng UNDAS sa Katarman ay bumuo ng UNDAS 2024 Incident Management Team ang local government units sa Katarman na magiging responsable naman sa pagbabantay sa mga lugar sa Katarman sa mismong araw ng UNDAS. Si Katarman Mayor Antet Rosales ang mismong Incident Management Team responsible official. Sakop ng team ang traffic management kung saan nakatuka dito ang Municipal Public Safety Office o Impulso Katarman, Barangay Tanods at mga radio groups. Safety and Security na nakatuka naman ang PNP at Barangay Tanods. Emergency Medical Services na nakatuka naman ang Katarman Emergency Response Team, Bureau of Fire, Solid Waste Management na nakatuka naman ang MENRO at kasama dito ang Communication Unit. Kasado na ang Traffic Management Public Assistance Plan para bukas, November 1 at simula bukas ay nakapwisto na ang Impulso o Traffic Security Team at mga volunteer radio groups para tutukan ang daloy ng trapiko sa Katarman Public Cemetery. Ngayong araw ay magsisimula na ang Uplan Lakbay Alalay sa UNDAS ng DPWH 1st sa 2nd District ng Northern Samar. Bukas naman hanggang sa November 2 ay doon pa lamang inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo. Ngayong araw ay hindi pa naman dagsa ang mga bumibisita sa mga sementeryo dito sa Katarman. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong Halloween season, pagpikon ka, talo ka. Yan ang madalas na hirit ng mga tao na mahilig magbiro para makaiwas sa responsibilidad sakaling hindi tinanggap ng maayos ang kanilang mga biro. Ngunit alam ba ninyo na mayroong pagkakataon na maaring ireklamo ang hindi magagandang biro? Kagaya na lamang ng mga prank na nagdudulot ng pagkaalarma at pagkatakot sa publiko. Kung ano ang kaso na maaaring kaharapin ng sangkot dito, panuorin sa report ni Rose Babiera. Sa pagsulpot ng iba't ibang content sa social media, isa sa mga pumatok sa publiko ay ang mga nakakatuwa at nakakagulat na prank. Sa mga video kasi na ito, nakukuha ang totoong reaksyon ng mga biktima. Ito naman ang pumapalo ng views dahil ayon sa mga pag-aaral, mas nakakahalina ng mga manonood ang mga video na orihinal at hindi scripted. Ngunit sa kabilang banda, may mga emosyon na hindi inaasahan na lumabas sa mga video na ito. Kabilang diyan ang inis, galit at pagkapikon, lalo na kapag nalaman ng isang individual na binibiro lamang siya ng mga nagpasimula nito. Sa mga pagkakataon na sumusobra na ang mga prank, may sagutin ba sa batas ang mga pasimuno ng mga ganitong trip? Ayon sa batas, hindi lahat ng uri ng prank ay maaaring ireklamo. Ngunit, kung ang prank ay ginawa sa pampublikong lugar at naging dahilan para magkagulo ang publiko at maalarma o matakot ang mga tao, ay maaari itong ireklamo at may karampatang itong parusa. Sang-ayon sa Section 2 ng Article 155 ng Revised Penal Code. Nakasaad dito na ang sino mang gagawa nito ay mapapatawa ng aresto menor o pagkakakulong ng 1 hanggang 30 araw o pagmultahin ng 200 piso. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!
Sa mundo ng esports, magsisilbing headline esports event ng Mobile Legends Bang Bang sa SEA Games 2025 sa Thailand. Sa anunsyo ng Monsoon Games, kabilang pa rin sa naturang event ang parehong men's and women's tournament. Ang buong detalye sa report na ito. Magsisilbing headline esports event ang Mobile Legends Bang Bang sa 33rd Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand. Yan ang anunsyo ng Monsoon Games sa ika-4 na appearance ng naturang esports sa International Multisports Event. Dito, inaasahang magkakaroon ng tournament para sa parehong men's and women's event. Magugunit ang taong 2019 nang unang ganapin ang MLBB bilang isang medal event sa SEA Games, kung saan host country ang Pilipinas. At noong nakaraang taon lamang sa ginanap na 32nd SEA Games sa Cambodia, hawak ng MLBB ang record bilang most watched esports title, kung saan ito nakapagtala ng 1.46 million at 1.36 million peak viewership. Maliban sa MLBB, kabilang sa mga esports na dapat abangan ay ang Crossfire, League of Legends, PUBG, Wild Rift at Valorant. Gaganapin ang 2025 SEA Games sa Thailand mula December 9 hanggang 20. Nalalahukan ng mga bansang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, East Timor, Vietnam at Pilipinas. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang teleseryeng pamalalabas sa DZRH TV. Ang action drama at romance series pinamagatang West of Philippine Sea Defenders. Ang pasilip sa kwento at kung sino-sino ang mga bida, kilalanin sa Showbiz Report na ito. Simula November 5, mapapanood sa DZRH TV ang action drama series na West Philippine Sea Defenders. Tampok ang kwento ng pag-asa, katatagan at pagkakaisa para ipaglaban ang sariling bayan. Mula ito sa orihinal na konsepto ni Dr. Michael Raymond Aragon ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Dito, bibida ang mag-amang Jeric at AJ Raval, kasama si Alger Abrenica, magkapatid na Rani at Lance Raimundo. Gayon din sina Diana Meneses, Ali Forbes, Ayana Misola, Mary Trego at Henry Lo. Ang istorya ng serye iikot sa nararanasang pambubuli ng bansa sa isang nuclear superpower nation na Kingdom of Manchuria. WPS, although fictional, yung pakay talaga nito is para maantig yung puso ng mga Pilipino and become more aware sa mga nangyayari dito sa ating bansa and to also inspire us to be more vigilant at mas mapagmahal sa sariling bayan. Kwento naman ng singer-actor na si Lance Raimundo, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakasama sila ng kanyang kuya sa isang palabas. At first, akala ko may hirapan akong kalimutan na kuya ko siya kasi we're the closest brothers in the world. We wake up early, unang ginagawa namin, gym kagad, sport. So halos inseparable kami. So hindi may iiwasan na minsan you're too familiar with each other. And dito sa series kasi, he's not my brother at all. He's my boss. Pero paano kung sa gitna ng matinding tensyon sa pagitan ng mga organisasyon, may mabubuong pag-iibigan sa mga magkakalabang bida? Kung gusto mo akong ligawan, taluhin mo muna ako. Samantala, bago opisyal na umarangkada sa Martes, magkakaroon ng premiere night ang West Philippine Sea Defenders sa Linggo, November 3. November 3 in Manila Hotel. Dito, maririnig mo talaga yung boses namin kasi featuring hindi lang ako, Rani Raimundo, Alger Abrenica, Diana Meneses, AJ Raval, Ayana Misola, and many, many more, and featuring the debut concert nga na isa sa cast member na si Mary Trego. West Philippine Sea Defenders, mapapanood na simula November 5, alas 11 ng gabi sa DZRH TV. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen at Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes.
Ngunit bago lamang po tayo magtapos, antabayanan niyo po ang ating special coverage bukas para po sa Undas 2024. Kasama po dyan ang DZRH, buong himpilan ng DZRH Radio, DZRH TV at radyo natin stations nationwide. Meron na lamang po tayong 55 araw bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.